Maalam na pagbati Pilipinas. Espesyal ang ating episode ngayong araw dahil for the first time ay pag-uusapan natin ng isang upcoming na pelikula. Isa ito sa kalahok para sa Cinemalaya Film Festival ngayong taon. Kasama po natin ngayon si Direk JL Burgos at ang mismong cast, si Miss Hershey Neri. Magandang maalam na pagbati po Direk JL and Miss Hershey. Maalam na pagbati, Jacob. Yes, so nalalapit po na Cinemalaya ngayong taon. I believe sa August 7 yung start for 1 week na i-feature iba't ibang pelikula from independent filmmakers and writers. Ano pong pakiramdam ninyo ngayon na finally mapapalabas na ang pelikulang Ganggang? Excited, walang pressure at all, pero excited. Matagal ko na kasi siya sinulat, 2019. So excited ako finally mapapalabas na siya. Direk, bilang ikaw sa in your own experience, kilala ka bilang documentarist, writer. I believe ito yung first full-length narrative film mo. So how does it feel? Ano yung iba sa pelikula ngayon? Sa documentary usually, kaya documentary yung ginawa kasi wala naman akong pera pang-hire ng mga tao. So sa documentary, solo lang ako nag-shoot, sulat, nag-edit, lahat ako taya. So dito, sa first narrative ko na Ganggang, kailangan ko siya ibukas sa iba pang tao yung mga inputs ng mga paglikha ng buong pelikula. Bago yun sa akin sa ganitong konteksto kasi kadalasan ako lang gumagawa ng lahat. So, pero dahil collaborative and collectively ginawa yung pelikula, lalo siyang mas napaganda. Ba't kayo nag-decide na gawin siyang full-length na narrative film, Direk? Dream ko talaga makagawa ng narrative eh. Ito yung chance ko na baka makachamba, makalusot sa Cinemalaya. Unfortunately, nakalusot siya. At ito na, lapit na. Nice. Tsaka direct sabi niya po nun na may nag-mentor po sa inyo, sabi, sa first mo na narrative, wag kang gagamit ng animal, wag kang gagamit ng... Oo. Sa nung nagpasa kami sa Cinemalaya kasi meron niyang parang workshop. Sinasabi, rules ng mga bagong gagawa ng mga pelikula. Walang bata, walang hayop. Pareho yung meron. So kaya wasak. So yung limitations. Yeah. There is no limit. Oo, ayun na nga. So pwede talaga mangarap at eventually maabot mo yan kapag gawin mo lang siya. Kay Miss Hershey naman, given na content creator, nag-act, lumalabas din kayo sa mga mainstream movies, ano naman po yung naging reaction nyo nung nakuha nyo yung role? Did you audition for the role or how was it? For the longest time, mainstream po ako and comedy lagi yung roles ko. As in ako yung, sanay lang ako sa comedy. And then I've always said, siguro hindi naman ako pang drama, baka it's never going to be for my journey. And then I saw on Facebook na may Cinemalaya auditions. And fun fact, 95% of everyone in this film is from the auditions. Nice. So directly... 85%? 85. 85. Naghula ako ng statistics. Yeah, okay. Hindi ako math course, Yeah, com. Ako rin. So, ang galing po direct, di ba, that you really took a chance on a lot of people. Pero yung sinabi ko sa isang interview sa Altermedia rin na perfect yung cast ng pelikulang to para sa akin. Kasi they did their job well and they made me look good. Parang gano'n. That's nice to hear. Kay Miss Hershey naman po, ano po yung mga key takeaways ninyo while shooting or starting to learn the story itself? Ano po yung mga napulot yung aral habang inaral yung pelikula? Kasi yung movie, it's a coming-of-age film about 3 boys. And ang ganda lang kasi it's from the perspective of childhood and innocence, but there's also a message about human rights. Yes. And siguro if pwede ko ikwento, may isang particular day lang talaga na hanggang ngayon na yung heart ko parang, wow! There was just isang scene where Direk asked, I need someone to hold a placard that says, Stop the Killings. I just need someone to hold that. Sinong pwedeng maghawak? And his wife, Miss Mona, our producer, raised her hand. Ako. And Direk said, sigurado ka? Si Miss Mona, very shy siya. Pag picture taking, ayaw niyang sumasama. Ako, sino pa ba? Ako. Tapos doon ako umiyak, Direk. Doon ako umiyak kasi who else will stand with you on this film? Me, I'm your wife. I will support you. So, nandun sila sa likod ko, ako nag-internalize. Direk said, anong gagawin natin? And Miss Mona said, tulad ng dati lang. Tapos Direk, doon talaga bumuhos yung luha ko because this is
a reality for a lot of people. Na parang at that point, parang nag-i-imagine ako putting myself in that shoes. Pero for some people, this is a lived experience. And yung key takeaway ko is yung you can turn something so painful na parang ginawa na ni Direk na yun yung life advocacy niya na this is my life work and I will make this film so that more people can know stories of this lived experience. Kaya thank you, Direk, for this Thank you. beautiful film na I hope a lot of people can watch because yun nga, like I hope that what people can take from this is empathy. So yun po yung takeaway ko is yun, sobrang grabe lang po yung admiration ko for filmmakers na kayang gawin yun, something so painful. Now you wrote this story direct like Yes. 2019, 7 years ago. Ay na tayo sa math, yeah. 7 years ago. Diba, Right. So grabe. Parang I can't imagine. I may add, maraming Easter eggs sa loob ng pelikula. Marami siyang totoong nangyari sa totoong karanasan na alam kong nangyari talaga siya. Actually, sinabuhay namin yung mga ilang karanasan na nandoon. Sa lahat ng mga nakapanood ng Alipato at Muog, makikita niyo yung mga ilang nandoon. So hanapin niyo kung saan, tapos tag niyo kami sa page namin. Yan. Para, uy, alam ko yung story na yan. Uy, alam ko yung pangalan na yan. Uy, alam ko yung nangyari na yan. Alam ko yung line na yan. So, yung mga ganun, nakahalaw talaga siya sa totoong pangyayari. At tingin ko ay yung kagandahan ng mga ganitong klaseng pelikula. Kasi nagkakwento ka, yes, narrative siya, fiction siya, pero nakabatay siya sa totoong karanasan. Can I add something lang, Jacob? Sobrang galing din ng mga child lead actors Yes, natin. oo. As in, so yung lead actors po natin, ilang taon lang sila? 11, 12. 11 and 12. Apat po sila, no? Apat sila. So, ano sila? Parang grade 6 students sila. Parang ganun yung ano nila. Tapos, totoong ganung age talaga sila. Kaya yung mga katulad na binanggit mo kanina, mga difficulties and challenges, isa yon kasi ang minors ay meron lamang 4 hours shoot per day. So, yun. So, kailangan namin mahaba-habang shooting days, which means mahaba-habang malaki-laking gastos. Kasi the more days that to shoot, the more money that we need, right? So, ayun yung isang challenges. And mukhang maging worth it naman siya since mauhusay yung apat na child actors Galing. that you Oo, can sa nakaka-proud. pelikula. Sabi ko sa kanila after ng shoot, I'm excited for your future, guys. Yeah. And I believe yesterday po nag-screening na kayo sa mga cast ninyo sa Yes. Facebook Oh, post a few days ago. few days ago para panoorin Panood po. nila. So how was the experience first time watching po yung without spoilers, Miss Hershey? Well, nung pinanood namin, feeling namin, alam mo yung gumawa ka ng school project, tapos makikita, Yung output nyo. pasado! Ay, pasado! Nakalusot! Uno! Great. Oo, sobrang iyakan kami noon. Kasi, grabe, like just knowing why Direk did that, why he told that story, napakalalim. Nung alam na nila yung stories kasi yung story kasi na basa na nila yung script. So, mas nakakakaba siya kasi alam na nila yung story, naging effective ba ako rin sa storytelling ko. So, hindi ako nanonood ng film, ang pinapanood ko sila. Kasi yun talaga, kaya nandun ako sa side, nakaganon ako sa inyo. Nanonood ako sa inyo. Tinitingnan ko yung reaction ninyo, yung funny ba, naging funny ba siya, yung nervyos, nandun ba? Ayun yung so, kabado ako. Okay naman yata. Taba ng puso pakinggan kasi yung kilala si Direk JL bilang matapang sa pagsusulat ng mga narratives that talks about social injustice and human rights. And it's nice na nabibigyan tayo ng platforms, especially yung mga artists like Miss Hershey na from mainstream na magkaroon ng platform to venture yung independent, not just independent cinema, pero yung may matuto dun sa independent storytelling from independent filmmakers. I learned a lot from the time we had po sa taping. Speaking of filmmaking naman po, alam naman natin na maraming challenges yung kinakaharap sa usapin ng paggawa ng pelikula. Siguro if you may share the both of you po, ano po yung mga particular challenges yung hinarap niyo sa paggawa ng pelikula ng Ganggang? Una-muna
Si Miss Hershey ba? Actually, it wasn't a challenge. It's more of, wow, this is a different world. Yung nasa indie set po ako. Was this your first time po? It's my doing first indie? time doing indie. Kasi for the longest time talaga, mainstream. And yes, it was challenging, pero ang daming lessons talaga. Na-realize niya na wala kaming pera. Yun yung kaya na yun. Pero Walang yung, budget. yung makikita mo is how people are so passionate na no, they're not doing this for greed or yeah. I'm not saying Profit. greed or for profit. profit. Yeah, sorry, greed is the wrong. For profit. They're doing it for passion, for love. Kasi parang kailangan tong marinig ng mga Pilipino. Kailangan tong ma-share. We have a story to tell. So yung feeling ko nun is parang sama-sama kami na we're all working together. Walang mataas, walang mababa. Lahat pantay-pantay. Lahat tayong magtulungan. May kailangan tayong ikwento. Ang saya pa kasi yung shoot namin nung sa Sampaloc kami sa small town, quaint, beautiful town. Tapos walang 7-Eleven, walang McDonald's, isa lang ang bangko, land bank pa. Yung mga ganun. So sobrang yan liit. So every night yung mga actors dahil sobrang liit niya, meron lang kaming tagpuan na hindi naman sadyang tagpuan dahil ayun lang ang pwede kami uminom ng beer. Para gano'n. So magkikita kami ron every night. So na-build talaga yung hindi lang siya kami gumawa ng pelikula, hindi nabuo ang isang community. Tingin ko community na buo kaya close na close yung Sobra. yung cast. Oo. Sabi ko, meron silang GC na hindi kami kasama. Mga ganyan. So Best friends na kaming lahat. yan, ang saya, ang saya. Kasi ang tagal din po natin sa taping eh. Tagal kami. Lock-in pa yun. Katulong ng namin yung LG Ron. So yung sila Mayor Nico helped us. Pati yung mga film. local friends Pati na po natin. yung mga local friends namin, pag siyempre si Hershey maraming fans. So pag dumadaan siya, picture, ganyan. Ako kahit maglalakad ako ron sa gabi, direct! Sino ba to? Hindi ko kilala. So ganyan yung Familiar na rin po sa inyo yung mga tao. So, Sobrang welcoming nila. So, kay Direk naman po, ikaw Direk particularly po sa inyo, ano pong sa tingin niyo yung gusto niyong matutuhan ng mga actors sa Ganggang from the story that you wrote at nais ma-translate sa broader audience at mapanood ng masang Pilipino? Ako, yung aside sa pagbubuo ng komunidad na pinaglalaban ng mga dapat ipaglaban, tingin ko talaga yung sana na-achieve nila yung be the voice of the voiceless. Ayun parating yung sinasabi ko kasi yung mga taong hindi makapagsalita, tayo may kakayahan makapagsalita at makapagkwento at meron tayong platform to tell such stories. Gawin natin kasi ayun na lang yung maitutulong natin sa kanila. I'm hoping na ayun yung nabitbit nila. Kay Miss Hershey naman po, ano po yung gusto niyong maramdaman ng mga moviegoers sa darating na Cinemalaya Independent Film Festival na manonood ng Ganggang? May isang quote. Please help me search sino po yung author ng quote na to. But lagi po siya nagagamit. Art comforts the disturbed and disturbs the comfortable. And I want people to take away sa film na to is really empathy. Is really, after this movie, is how can we make the world better? Especially in this time of political turmoil and issues facing ating bansa na mahalaga na nafe-feature yung mga pelikulang tumatalakay sa karapatang pantao, sa inhustisya, sa impunidad at sa paglaban ng mamamayan. So, yun po, ano pong mensahe niyo sa ating sa mga nanonood ng ating interview, invite nyo na po silang manood ng pelikulang Ganggang sa darating ng Cinemalaya Film Festival. Well, alam niyo naman ngayon, ang trending ay ang Spider-Man. Pero panahon naman ng pelikulang Pilipino, Cinemalaya na po. Please watch Ganggang. Ganggang, the brand new, Ganggang, brand new film. Diba? Yan, saan manood po kayo ng Ganggang? Wala kaming budget ng Hollywood at ng mainstream, pero tingin ko pag-uwi ninyo, hindi nyo mapapansin na wala kaming pera. Yeah. At looking forward po kami na mapanood hanggang sa darating ng Cinemalaya Film Festival. Maraming salamat. Pero magdadagdag ako bago matapusin. Wala kaming, dahil ngayon katulad na binabanggit ko, wala kaming malaking marketing at PR na panggasto. So, umaasa na lamang kami sa storya at umaasa na lamang kami sa manonood na ikalat kung anong klaseng pelikula ang meron kami. So, humingi ako ng tulong na tulungan niyo kaming ikalat ang pelikula and keep the fire burning. Salamat po, Direk JL and Miss Hershey. At congrats po sa pelikulang Ganggang. Sana patuloy na suportahan yung mga lokal na
pelikulang Pilipino na tumatalakay sa mga isyong panlipunan. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Salamat. Yay! Thank you. Salamat. Wala kang joke, guys. Wala yung Wala. Wala yung